The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the 12 and began to send them out 2 by 2 and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals, but not a second tunic. Jesus said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave. Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them." So they went off and preached repentance. The 12 drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning there, everyone. Mayroon pong sumikat na Pinoy telenovela or teleserye noong year 2000. I was 19 years old then. May sumikat na telenovela noong year 2000 na pinagbidahan po ni Angelo Buenavista at saka ni Ina Morata or Maria Amor de Jesus. At ang gumanap nito ay sina Jericho Rosales at Christine Hermosa. The title of this Pinoy drama series was Pangako Sa'yo. Hallelujah. Pangako Sa'yo. I-Angelo at i-Ina. Pero na-remake po ito noong year 2015 na pinagbidahan naman ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo, kaso hiwalay na. Pero hayaan na po natin yung mga bida. Hayaan na natin yung mga bida. Kasi po ang paborito kong pinapanood noong sinusubaybayan ko, inaabangan ko ang teleseryeng Pangako Sa'yo ay ang mga magulang nila. Ang paborito ko kung mga karakter sa teleseryeng Pangako Sa'yo, sa original, yun kasi ang pinanood ko, year 2000, ay sina Amor Powers at saka si Madam Claudia Buenavista. Bakit? Kasi pasaringan kasi silang dalawa. Pabonggahan sila, patalbugan sila, pasikatan sila. Pero kung pikon ka, mahina ka sa kanilang dalawa. Kung pikon ka, naku, kawawa ka. Kung pikon ka, talo ka. Napansin po ninyo kayong sumubaybay nitong telenovela o teleseryeng tinutukoy ko. Si Amor Powers na si Eula Valdez at saka si Jody Santa Maria, palagi silang pinipikon ng kontrabida na si Madam Claudia. Pero ang maganda, kay Amor Powers ang ginagawa niya, wala lang, deadma lang. Hindi niya pinapatulan ang pasaring ni Madam Claudia. Bumabalik sa kanya yung ginagawa niya. Bumabalik kay Madam Claudia Buenavista yung ginagawa niya. Bakit? Kasi sa totoo lang, siya yung pikon. Sa totoo lang, siya yung pikon. Kaya nga, iyang maglupa king bandang tauling mulala, makatula, at makalunos bili. Madam Claudia. Bakit? Kasi insecure siya kay Amor Powers. Inggit siya kay Amor Powers. Ayaw na ayaw niyang naririnig ang pangalan nito. Ni ayaw niyang nakikita ito o nakakasama ito. Sa madaling salita, in short, hindi tanggap ni Madam Claudia Buenavista si Amor Powers. Kaya totoo nga naman po ang kasabihan sa Filipino, sa Tagalog na ang pikon laging
ang pikon laging talo. Yan din po ang habilin ni Jesus sa mga sinusugo niyang disipulo sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Ito rin po mismo ang habilin ni Jesus sa mga alagad niyang sinusugo. In our gospel for this Sunday, Jesus said to His disciples, "Take nothing for the journey." Huwag kayong magdala ng anuman sa paglalakbay ninyo. Sabi ni Jesus sa mga sinusugo niyang alagad niya, kayo magdalang nanuman, king pa, maglakbay yung anang may nabilin karela. Tanong, bakit naman? Bakit naman? Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus sa mga salitang sinabi niya o habilin niya sa mga disipulo niya? Simple lang po ang punto ng ating ebanghelyo. Sinabi ni Jesus noon sa mga alagad niya at ngayon din sa atin na sa paglalakbay mo sa buhay, sa paglalakbay po natin sa buhay, ang tanging kailangan lang natin ay ang pagtitiwala natin sa Diyos. Amen? King pa maglakbay tamo, king biye, ing talagang kailangan tamo mo, yapin po ing pa magtiwala tamo, king hapong Ginoo. Nano maning atin, ano mang meron, marami man yan, o kakaunti man yan, dakal man yan o dimut man yan, milabas at milabas ka. Panualan ko ita. Makakaraos at makakaraos ka. Parang sa mga couple lang po yan eh. Alam po ninyo ako bilang pare, bilang pastol, nabibilib po ako ang taas ng tingin ko sa mag-asawang mas pinili po nilang ikasal sila sa simbahan kaysa sa civil OS lang. Mataas yung tingin ko sa mag-asawang mas pinipili nilang ikasal sila sa simbahan kaysa sa civil yung magiging kasal nila. Bakit? Ano bang kailangan na mag-asawa kung bakit kinakasal sila sa simbahan? At ito ang pinipili nila. Anong kailangan nila? Ang talagang kailangan nila ay ang gabay at basbas ng Diyos. Why? Because everything will all depend on the grace of God. Everything will all depend on the grace of God. Paalala lang po sa ating lahat. Simple life equals simple problems. Complicated life equals complicated problems. Kapag ka ang pinili mo, yung mabigat na alam mong pagdadaanan mo, ikaw din ang mahihirapan. Remember, simple life equals simple problems. Complicated life equals complicated problems. Sabi po ni Jesus sa mga alagad niya sa ating pagbasa ngayong linggo, huwag kayong magiging pikon. Nga namuwari king amanong siswanda mo. Huwag kang pikon. Tanong, sino bang taong hindi pikon? Sino bang taong hindi pikon? Sinabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo sa mga alagad na sinusugo niya, sabi niya, habilin niya, ipagpag ninyo ang alikabok sa mga paa ninyo kapag may mga taong hindi kayo tanggap. Ipagpag ninyo ang alikabok sa mga paa ninyo kapag may mga taong hindi kayo tinatanggap. Shake the dust off. Shake the dust off. Ibig sabihin nito, sa ayaw at gusto mo, may mga taong talagang ayaw sa'yo. Aasa ka ba? Hayaan mo na lamang sila. At sana ikaw, huwag kang maging pikon sa kanila kung hindi ka tanggap nila. Ano po ang ibig sabihin ng shake the dust off? Sa ayaw at sa gusto natin, may mga tao talagang hindi matutuwa sa atin. Sa ayaw at sa gusto mo, may mga tao talagang hindi ka gusto. Sa ayaw at sa gusto mo, may mga tao talagang hindi matutuwa sa iyo. Ayaw sa iyo. Shake that off. Aasa ka pa. We cannot be Mr. and Miss Popularity to all. We cannot be Mr. and Miss Popularity to all. Hindi po lahat ng nakikita at napapansin sa'yo ng iba, magugustuhan nila. Hindi yata. Hindi lahat ng nakikita at napapansin sa'yo ng ibang tao, ito'y kanilang gusto. Hindi yata. Bakit? Kasi po lahat tayo may mga kanya-kanyang topak sa buhay. Lahat tayo may mga kanya-kanyang sumpong sa buhay. And being in touch with that, na huwag kang maging pikon, huwag kang pikon, ang ibig sabihin lamang po nito ay ito. Pag may taong hindi ka gusto,
Pag may taong hindi natutuwa sa'yo, pag may taong ayaw sa'yo, kapag ka may taong etchepuera ka sa buhay nila, shake that off. Ibig sabihin, huwag kang panghinaan ng loob dahil lang sa ayaw sa'yo ng iba. Huwag sanang masira ang iyong kalooban. Huwag sanang masira ang loob mo dahil iniitsipwera ka lang ng ibang tao. Continue with what you do. Continue with what you are doing and continue in loving God. Natatandaan ko po, noong ako pa po ang parish priest ng St. Jude, dito lang, siping taya mo in St. Jude, tinanong ko ang isang parishioner sa St. Jude nung ako pang parish priest ng St. Jude, kako sa parishioner na ito, Sister, magtatanong ako sa iyo basta po yung masakit pakibat namong. Nga sige, kako. Halimbawa, kako sa kanya, halimbawa, pinagalitan ka ni Among, pinagalitan ka ni Father, o kaya naman sabihin natin napahiya ka sa sinabi sa iyo ni Father. O sabihin din natin yung mga kasama mong nagsiserve sa simbahan, galit sa iyo. Tapos sa hindi mo inaasahan, may biglang dumating na mabigat na suliranin o pagsubok sa iyo. Tatalikod ka na lamang ba sa pagsiserve mo? Kako sa kanya. Iiwanan mo na lamang ba ang paglilingkod mo sa Diyos? Alam po ninyo, hindi na po siya nag-isip pa. Kaagad siyang sumagot sa akin, sabi niya, Among ali ko po. Among hindi po. Hindi ko po yata ma-imagine na hindi po ako nagsiserve kay Lord, sabi niya. Hindi ko po yata ma-imagine ang sarili ko na hindi ko ibinibigay ang buhay ko, ang oras ko, ang panahon ko sa pagsiserve sa Kanya, wika niya. And that's the way to deal with the way we travel in our life. King pamaglakbeta mo, King Bie, ing talagang kailangan tamo, yapin po ing tiwala, pamagtiwala tamo, King apong Ginoo, uling iya mo, King Bieta mo, sapat nepo. Sapat nepo. Request lang po sa inyong lahat na nagsisimba ngayong linggong ito. Idagdag po ninyo ito sa mga dasal ninyo. Marahil iba-iba na, marami na yung mga sinasabi natin, inilalapit natin sa Diyos. Idagdag po natin ito sa mga dasal ninyo kahit ngayong linggo lang. Sabihin nyo kay Lord ito, Oh Lord, turuan po ninyo akong hindi po sana ako mapipikon sa mga pagsubok na darating sa buhay ko na haharapin ko. Kasi po, naniniwala ako at nagtitiwala ako basta't tungkol sa inyo, Lord, lahat ng gagawin ko, matatapos ko, makakaraos po ako. Paalala lang po, marahil marami po tayong ginagawa sa buhay. Dakal tamo pangabalanan, King Bie. Dakal tamo kagawan, King Bie. Dakal tamo pagobran, King Bie. Pero sana kahit busy ka, kahit busy tayo, kahit marami tayong ginagawa, sana wag po nating kakalimutan na sana palaging buhay ang presensya ng Diyos sa puso natin. Sana wag nating kakalimutan na sana ang Diyos ang daladala natin sa mga kalooban natin at sana palagi siyang buhay sa puso natin. My dear sisters and brothers in Christ, to God we give praise. Yes, to God we give thanks. God is kind, God is good, and God bless you. Please all rise.